Everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Colossians chapter 3, verse 12 to 14. So, um, sulat po ito ni Pablo para sa mga mananampalataya ng mga Colossians. So, sabi po dito is, napaka-importante na itong talata na to sa kanila. Sabi dito, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and in one of the complainant against another, forgive each other as the Lord forgiven you. So you also must forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. So, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. Kung anong sino man ay magreklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din ang inyong gawin. At higit sa lahat ng bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. So, yung unang katuruan po nito, the church is a community of sinful people. Tandaan po natin na ang church, ang perspective natin sa church, ito ay binubuo ng mga taong makasalanan na binabago ng Diyos araw-araw. Ang church hindi perfect. Ang katunayan, ang church ay hindi perfect, ay nandun ka. Bakit? Why? Andun tayo. Why? Kasi hindi perfect ang church. Tayong lahat ay makasalanan tayo. Nagtitipon-tipon tayo upang sambahin ng Panginoon at matuto sa salita ng Diyos at baguhin ng Diyos araw-araw. So, ang church, it's not for a perfect person, it's for simple people. Kung tingin mo malinis ka, banal ka, at righteous, huwag kang pumunta sa church kasi hindi para sa in church. Ang church kasi ay para sa mga taong inaamin nila sa sarili na nagkasala sila. Kailangan natin ng Lord na baguhin niya tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon Hesus Kristo, naparito siya hindi para sa mga magagaling, sa mga banal. Naparito siya para sa may sakit, makasalanan. Dahil sila ay nangangailangan ng Kristo. Kasi kung banal ka na at malinis ka na, hindi mo kailangan si Kristo. So, the church is the community of simple people. So, ano i-expect mo sa church, diba? Meron mga hindi pagkakaintindihan, hidwaan. Makikita mo yung kapwa mananampalataya na may mga tanglay na kapangitan sa pag-uugali. Kasi makasalanan tayo lahat. At kailangan natin na i-practice yung grace. Kung paano pinractice ng Diyos yung grace sa atin. So the church is composed of a simple people. Kung meron pumunta sa church na drug addict or may tattoo, huwag mo na pagtinginan. Isipin mo na lang yung tao na yun nasa tamang lugar. Why? Because the church is the community with the simple people. At yung tao na yun, kung prostitute man siya, magnanakaw man siya, puno ng tattoo at hikaw, makasalanan, drug addict, huwag natin i-judge. Huwag mong pagtinghinan para sa kanila yung lugar na yun. Kaya sila din nila doon. Ang church is nangangailangan para sa mga taong nangangailangan ng Kristo sa kanilang buhay. Ang church is a community of forgiven community. Tayo ay binubuo ng pinatawad tayo ng Diyos dahil sa Panginoong Hesus Kristo nagbuhos ng dugo sa cross ng Kalbaryo para mailigtas tayo. Malinis yung kasalanan natin. So sabi dito sa talanta na, forgiven each other as the Lord forgiven you. So ang kausap dito ni Apostle Pablo, mga Christian sa mga Colossians na nagmi-meet sa mga bahay-bahay, maliliit na grupo, kilalang mga magkakapatiraan, ganyan. So,
magkakakilala sila sa panahon dati. Hindi katulad sa panahon ngayon, pag malaking church napuntahan mo, hindi mo kilala lahat ng nasa church, di ba? So, hindi na-apply itong talata na to. Maliban na lang, kapag andun ka sa small group of people, is dun talaga nangyari yung church. Yun yung totoong church. Yung malaking grupo mo na hindi mo kailangan yung katabi mo, hindi mo kalala. Secondary mo na lang yun. Supplement mo na lang yun. So, palatandaan natin, ang church, ang perfect example of church, si Jesus at mga kaalagad niya. Kumbaga, magkakakilala kayo, alam niyo yung kasalanan ng bawat isa. And nandun yung napapractice yung forgiveness, humility, kindness. Lahat tayo, makasalanan tayong pinatawad ng Panginoon. At dahil dyan, we are forgiven people. The church is a community of the forgiving people. So, yung church is composed of a community, forgiven people. Kahit gaano pa kalaki yung kasalanan natin nagawa natin sa buhay, ginamit mo yung katawan mo sa kasamaan, sa prostitution, addictions, pornography, sexual immorality, or sa pagnanakaw, ano pa yan, ikaw ay nagsisi at lumuhod sa Panginoong Diyos, humingi ka ng kapatawaran, tinanggap mo yung mapagkumbaba na humihingi ka ng kapatawaran sa kasalanan na gawa mo, ikaw ay pinatawad ng Diyos. The church is the community of forgiving people. Ang ibig sabihin, tayo ay mga tao mapagpatawad at mapagpasensya din sa ating kapwa. So, napakaganda na itong verse na to kasi magbihis kayo ng kahabagan, kababaang loob, kaamuan, at katyagaang loob. Yung kapatid mo sa pananampalataya, kailangan natin pagtyagaan at pagtiisan ninyo ang isa't isa. At sino man may reklamo, ang bawat isa ay magkapatawaran kayo kung paano kayo ay pinatawad ng ating Panginoon, at gayon din ay gawin natin sa ating mga kapwa kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon Diyos. So, ganun din dapat marunong tayo magpatawad sa taong nagkakasala sa atin. Sa discipleship group natin, micro church, or small group na meron tayo, kailangan ma-apply natin to. Kung ikaw hindi ka marunong magpatawad ng kapwa mo, maybe you don't belong to the church. Why? Because church is pinatawad ng Panginoon. Tapos ikaw, hindi ka marunong makapagpatawad sa kapwa mo. So, masyado kang, for example, masyado kang ng sama ng loob mo na umaabot na ilang taon. So, hindi ka belong to the church. So, let's put on compassion, kindness, humility, meekness, patience, and love. Endure the church imperfections and forgive just the Lord has forgiven us. Hope you learn from these verses. Forgiving culture is the culture of our church, na marunong tayo mapagpatawad kasi hindi tayo perfect ng tao. Remember Colossians 3:12-14. Forgiving cultures in the church. Thank you everyone, and God bless.